King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 861. Pagpatay. Si Nan Gongsheng ay mas matangkad kaysa dati, at ang kanyang mga mata ay pilak at lila. Siya ay may kulay ube at dugo na buhok, at ilang matangkad na lila-pulang mga tato ang makikita ng mahina sa kanyang balat. Isang masama at malupit na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha habang pinipilit niya ang mga henyong naruroon. Ang mga henyo ay nahirapang huminga, at ang ilang King Tro Yuan ay hindi magamit. Sa kabutihang palad, ang nakakatakot na masamang aura ay bumaba lamang sa isang iglap bago nawala. Ho! Noon lamang nagpakawala ng hininga ang mga elite sa labas, at gulat na napatingin sila kay Nan Gongsheng na naglalakad patungo sa God's Array Building. Lahat, mag-ingat! Babala ni Jiuji. Ang aura ng taong iyon ay lubhang kakaiba, at ito ay katulad ng natitirang kapangyarihan ng Diyos na nasa loob ng Evil Sky Tower. Marahil siya ay naasimilasyon ng kapangyarihan ng Evil God, at ang kanyang personalidad ay nabago. Nang marinig iyon, nagsimula ang talakayan sa gitna ng mga eksperto habang nakatingin sila kay Nan Gongsheng ng may pag-iingat at pag-iingat. Kumikislap ang mga mata ni Jiuji habang dumampi ang lamig sa kanyang mukha. Siya ay nasa Evil Sky Tower, kaya nahulaan niya na maaaring minana ni Nan Gongsheng ang natitirang kapangyarihan ng Ancient God. Tama. Nakapunta na rin ako sa Evil Sky Tower. Hindi nakakagulat na nawala ang aura sa loob ng Evil Sky Tower. Ang mga hari sa labas ng God's Array Building ay sumulyap kay Nan Gongsheng na may bakas ng kasakiman. Kahit na ano pa ang sabihin, hinawakan ni Nan Gongsheng ang domain ng mga Diyos at minana pa ang kapangyarihan ng Ancient God na si Exiyang. Bakit hindi sila magseselos? Lahat, magsama-sama tayo at hulihin ang brat na ito at tanungin ang mga lihim ng Ancient God Exiyang mula sa kanya. Iminungkahi ni Jiuji. Mayroong hindi bababa sa 20 Void God Realm Kings sa labas ng God's Array Building. Sa napakaraming hari, kahit ang mga emperador ay kailangang umatras. Higit pa rito, ang cultivation ni Nan Gongsheng ay nasa peak tier king level lamang. Shua! 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 Nagsimulang mag-flash ang mga figure habang umaatake ang peak tier king na si Jiuji at 6 na domain level kings. Ang lakas paglaban ni Jiuji ay wala ng kapantay sa ibaba ng antas ng Emperor bago siya nakapasok sa isang peak tier king. Demonic Sky Hand. Umungo si Jiuji habang ang isa niyang braso ay lumawak at nagsimulang mag-apoy. Isang napakaitim na higanteng kamay ang tumawag ng mga alon ng itim na apoy na hamampes kay Nan Gongsheng. Boom! Ang itim na kamay ay 12-12 yarda ang lapad habang umabot ito mula sa isang madilim na whirlpool. Ang kapangyarihan nito ay higit sa 2 beses kaysa dati. Ang Demonic Sky Technique ni Jiuji ay umabot na sa 16 na antas, at ang kanyang Demonic Sky Hand ay naging mas malakas. Bulalas ng ilan sa mga henyong naruroon. Ang pag-atake na ito ay nagaganap sa Exiyang Palace, kung saan ang lahat ng kapangyarihan ay pinigilan. Kung sila ay nasa labas ng mundo, ang palad na ito ay maaaring mabigla sa langit at lupa. Walang alinlangan, si Jiuji ay maaaring makipagpalitan ng ilang suntok sa isang emperador. Bam! Boom boom! May 6 na domain level kings na umatake din. Ang ilan sa kanila ay may battle power na maihahambing sa peak tier kings. Hahaha, patayin ang magnanakaw na ito. Ang ilan sa mga kalapit na hari ay hindi napigilan na ilabas ang kanilang galit sa pagdambong ng demonic duo. Boom! Bam bam! Habang ang lahat ng mga pag-atake ay malapit ng makarating sa Nan Gongsheng. Isang bungkos ng langgam. Inihayag ni Nan Gongsheng ang isang masama at malupit na ekspresyon habang binibigkas niya ang bawat salita ng may paghinto. Nakatayo lang siya doon at hinayaan ang mga pag-atake na dumapo sa kanya. Woo! Ang mga masasamang figure ay nabuo sa paligid ng Nan Gongsheng at umaagos sa lahat ng direksyon tulad ng mga sinaunang uhaw sa dugo ng mga demonyo. Basag. Ang Demonic Sky Hand ni Jiuji ay nabasag, at ang iba pang mga pag-atake ng mga hari ay napunit na parang papel. Nagsimulang tumunog ang mga hiyawan at iyak. Bam! 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 Si Jiuji at ang iba pang 6 na hari ay pinalipad ng isang nangingibabaw na puwersa na maaaring sugpuin ang langit at lupa. Paano ito posible?
Natigilan si Jiwoo-ji habang iniluwa niya ang isang bibig ng dugo. Wala man lang siyang kakayahan na lumaban. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay ganap na napigilan sila. Wah! Wah! Ilang hari ang nagluwa ng mga subo ng dugo habang sila ay pinalipad at nahimatay. Arg! Arg! Ilang ibang mga hari at mahigit isang dosenang kalahating hakbang na hari ang agad na napatay ng natitirang shockwave. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng isang hininga. Huminga ng malamig ang lahat ng mga elite na naruroon. Anong klaseng kapangyarihan ito? Isang basic counterattack lang mula sa kanyang True Yuan ay nakapagpadala kay Jiwoo-ji na lumipad at nakapatay ng ilang kings at higit sa isang dosenang half-step na kings. Basang-basa ng malamig na pawis ang likod ng ilang eksperto. Ikaw. Nakahiga si Jiwoo-ji sa lupa, at ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Ang mga maglakas loob na saktan ako ay mamamatay. Isang malupit na ngiti ang nabuo sa mukha ni Nan Gongsheng habang ang kanyang malamig na tingin ay tumama kay Jiwoo-ji at sa mga eksperto mula sa Nine Darkness Palace na nasa likuran niya. Lahat, mag-ingat. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Jiwoo-ji habang ipinapaikot niya ang kanyang True Yuan. Demonic Sky Force Field. Bumangon si Jiwoo-ji nang magsimulang mabuo ang itim na force field sa paligid niya. Ang Demonic Sky Force Field na ito ay ang defensive technique ni Jiwoo-ji na maaaring magpabagal at sumipsip ng mga pag-atake. Gayunpaman, nangyari ang hindi inaasahang pagkakataon nang mabuo ang kanyang Demonic Sky Force Field. Mamatay. Isang malabo ng silver and purple na mga imahe na kumikinang sa isang kulay dugo na liwanag ay dumapo kay Jiwoo-ji. Arg! Isang sigaw ang narinig, ngunit mabilis itong natapos. Ang katawan ni Jiwoo-ji ay naging puddle ng dugo. Pati ang kanyang Yuan Soul ay nawasak. Jiwoo-ji. Senior Jiwoo. Ang mga ekspresyon ng mga henyo at elite mula sa Nine Darkness Palace ay kapansin-pansing nagbago, at ang mga balahibo ng lahat ay tumindig habang ang lamig ay kumalat sa kanilang mga katawan. Ang mga mukha ng mga umatake kay Nan Gongsheng noon ay naging puti-putla. Nakakatakot. Napatay niya si Jiwoo-ji sa isang suntok. Anong klaseng kapangyarihan ito? Talaga bang minana ni Nan Gongsheng ang kapangyarihan ng Evil God? Pagkatapos ng kaguluhan ay patay na katahimikan. Nakuha pa ng eksenang ito ang atensyon ng mga pangunahing tauhan mula sa mga Imperial at Sky Suspension Palace sa loob ng God's Array Building. Anong nakakatakot na kapangyarihan? Kapareho ito ng kapangyarihan mula sa Evil Sky Tower. Naging solemn na ang ekspresyon ni Xuan Yuanwen. Tumingin din sina Zhao Fang, Jin Wuang, at ang iba pa. Ang sunod nilang nakita ay isang patayan. Arg! Ang natitirang mga hari at kalahating hakbang na mga hari mula sa Nine Darkness Palace ay sumigaw nang ang malabo ng pilak at purple na mga imahe ay ginawa silang puddle ng dugo at tubig. Ang mga pag-atake ni Nan Gongsheng ay lubhang kakaiba. Dinurog nila pareho ang kaluluwa at pisikal na katawan. Parehong pinatay ang mga pisikal na katawan at Yuan Souls. Paano ito posible? Iyan ay isang katangian na kabilang sa Mystic Light Sacred Power. Ang True Yuan at Bloodline ng Ninth Prince ay nagsimulang manginig. Parehong naging solemn na ang mga mukha ni Jin Wuang at Xuan Yuanwen. Sa sandaling ito, si Nan Gongsheng ay nakakatakot, at siya ay lumampas sa normal na mga limitasyon. Sa isang hininga lang, ang buong elite group mula sa Nine Darkness Palace ay pinaalis ni Nan Gongsheng. Pagkatapos ay dinilaan ni Nan Gongsheng ang kanyang mga labi at nagbigay ng masamang ngiti habang nakatingin sa ilan sa mga hari na sumalakay din sa kanya. Arg! Ang mga kaluluwa ng mga haring ito ay halos lumipad, at nagsimula silang tumakbo ng mas mabilis hanggat maaari kahit na sila ay nasugatan. Boom! Pang! Pang! Itinaas ni Nan Gongsheng ang kanyang kamay at pinatay ang mga hari at kalahating hakbang na hari na parang tinatapakan niya ang mga langgam. Tumigil ka! Ang babaeng nakasuot ng apricot mula sa Sky Suspension Palace, si Luo Zun, ang 8th Prince, ang kulubot na Elder, at ilang iba pang hari mula sa Imperial Group ay sinubukan siyang pigilan. Bam! 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 Ang malalakas na haring ito ay napaatras ng isang layer ng silver and purple na liwanag bago pa man sila makalapit. Sacred Emperor's Sword. Ang ika-13 prinsipe ay umungal habang inilabas niya ang isang kumikinang na gintong espada. Arg!
Bago pa man siya makaatake, pinalipad siya ng isang masamang pilak at lilang figure. Nagkagulo sa labas ng God's Array Building. Weng! Kasabay nito, ang puting frame ng pinto sa God's Array Building ay nagsimulang magsara nang mawala ang enerhiya mula sa mga hari. Tumigil ka! Inabot ni Xuan Yuanwen at pinatatag ang puting frame ng pinto habang nagpadala siya ng isang pag-akyat ng Emperor Intent patungo kay Nan Gongsheng. Huminto ang mga yapak ni Nan Gongsheng habang dinilaan niya ang kanyang mga labi at sumulyap sa nag-iisang Emperor na naroroon, si Xuan Yuanwen. Ang pagdagsa ng Emperor Intent ay hindi nakaapekto sa kanya. Sa halip, pinasiklab lang nito ang hangarin at kabangisan ni Nan Gongsheng. Ang pilak at lilang liwanag ay nagmula sa kanyang katawan, at ang kulay yubit dugo na mga marka ng bulaklak sa kanyang balat ay naging mas maliwanag. Dahil sa nakakatakot na aura ng kapangyarihan, hindi makahinga ang lahat. Ang mga nasa ibaba ng Void God Realm ay hindi nagamit ang kanilang True Yuan, at maging ang kanilang bloodline power ay ganap na napigilan. Ang kapangyarihang ito. Naramdaman ni Xuan Yuanwen ang True Yuan sa loob ng kanyang katawan na nanginginig, at hindi niya ito maiikot ayon sa gusto niya. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga hari at emperador ay ang kaluluwa. Walang masyadong pagkakaiba sa mga tuntunin ng kapangyarihan mismo. Nangangahulugan ito na kahit ang isang taong kasing lakas ni Xuan Yuanwen ay maaaring masugpo sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Zhao Fang, bakit hindi mo siya pinigilan? May naisip si Senior Marshal Brother Zhug sa sitwasyong ito. Sa sandaling ito, walang makakapigil kay Nan Gongsheng. Kahit si Xuan Yuanwen ay hindi magawa. Kahit na kaya niya, ang isang tadong laban ay magiging mapaminsala. Si Mo Dongyao ay nagbigay ng malamig na tingin kay Zhao Fang, na parang sinasabi na ang lahat ng ito ay kasalanan niya. Sa kabutihang palad, si Nan Gongsheng ay hindi pa ganap na nawala sa kanyang isip. Ang mga napatay niya ay ang mga umatake sa kanya. Bahagyang tumango si Zhao Fang sa kanyang ulo. Swerte. Maswerte. Halos mabulunan si Senior Marshal Brother Zhug, ang ika-9 na prinsipe, at ang mga kasama. Ang lakas panlaban ni Nan Gongsheng ay walang kapantay. Maaari niyang patayin ang mga Diyos at Buddha kung susubukan nilang pigilan siya. Ilang sandali lang, nagkalat na sa takot ang mga hari sa harap ng God's Array Building. Nakaramdam ng pagkabagot si Nan Gongsheng. Dinilaan niya ang kanyang mga labi habang papalapit siya kay Xuan Yuanwen ng hakbang-hakbang gamit ang kanyang nakakatakot na aura. Si Xuan Yuanwen ay nagalit, at ang layunin sa kanyang mga mata ay pinaliit sa limitasyon. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang mga malakristal na sinag ng liwanag na nagpapalabas ng isang ipinagbabawal na aura ay lumitaw sa hangin. Tumigil ka. Ang mga ekspresyon ni Senior Marshal Brother Zhug, Xin Huang, at ng iba't ibang eksperto sa imperial ay nagbago ng malaki. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung magsisimula silang tunay na mag-away. Mula sa lakas na ipinakita ni Nan Gongsheng, hindi siya matatalo maliban kung lahat ay magkakasama. Higit pa rito, si Nan Gongsheng lang ito, isa lang siyang miyembro ng Purple-Haired Demonic Duo. Tumigil ka. Isang tinig ang tumunog sa tensyonado na kapaligiran. Sinira ng boses na ito ang aura na pumipigil sa lahat, at agad na naramdaman ng lahat ang pagbaba ng pressure. Huminto ang mga yapak ni Nan Gongsheng, at nagsimula siyang magpumiglas habang ang uhaw sa dugo na lamig sa loob niya ay nagsimulang maglaho. Ho! Nagpakawala ng mahabang hininga si Senior Marshal Brother Zhug at ang kanyang kasama habang nakatingin sa batang may kulay ube na buhok na bahagyang nakakunot ang mga kilay. Alam ng lahat na pamilyar sa kanila na, sa dalawang miyembro ng Purple-Haired Demonic Duo, itong batang may purple na buhok ang nangunguna. Siya lang ang makakapigil kay Nan Gongsheng. King of Gods, Kabanata 862. Buhay o kamatayan. Ang mga salita ni Zhao Fang ay nagpakawala ng hininga sa lahat ng iba pang mga henyong naruroon habang ang nakakatakot na aura na pumipigil sa lahat ay mabilis na kumupas. Ang Purple-Haired Demonic Duo ay palaging nagtutulungan sa Divine Illusion Dimension. Mahirap humanap ng ibang tao na makakapigil kay Nan Gongsheng, na ang lakas sa pakikipaglaban ay walang kapantay laban sa lahat maliban kay Zhao Fang. Nang marinig ang kanyang boses, ang aura sa paligid ni Nan Gongsheng ay nagsimulang maglaho, at ang malupit na ekspresyon sa kanyang mukha ay lumakas. Shua!
Si Nan Gongsheng ay naging malabong pilak at lilang figure na mabilis na pumasok sa God's Array building. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang makita kung paano siya gumalaw. Pang! 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 Ang ilan sa mga hari sa loob ng God's Array building ay sobrang tensyonado. Kailangang malaman ng isa na may kakayahan si Nan Gongsheng na agad na pumatay ng isang Pick-tier King, at kahit na ang Void God Realm Emperors ay maaaring hindi niya kapareha. Ang lakas paglaban ni Jiu Wuji ay sapat na para makipagpalitan ng isa o dalawang suntok sa isang emperor. Bukod kay Xuan Yuanwen, lahat ng iba ay posibleng mapatay ni Nan Gongsheng. So, sa isang iglap, nilapitan ni Nan Gongsheng ang kabataang may kulay lila na buhok sa God's Array building. Brother Feng. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Yufei. Nag-alala siya dahil nagbago ang personalidad at ugali ni Nan Gongsheng. Matapos manahin ang kapangyarihan ng Evil God, walang nakakaalam kung siya na ang Nan Gongsheng mula noon. Shua. Nang huminto ang pagkislap ng pilak at lilang, nagpakita si Nan Gongsheng sa tabi ni Zhao Feng. Magkabalikat ang dalawa at bumuo ng demonic duo. Ho! Napabuntong hininga ang ilan sa mga naroroon na hari. Sa kabutihang palad, hindi nawalan ng kompletong kontrol si Nan Gongsheng. Pinagpawisan si Senior Marshal Brother Zug. Gayunpaman, ang lahat ng mga tao ay tumingin kay Nan Gongsheng ng may pag-iingat. Ang ganap na kapangyarihan ni Nan Gongsheng ay natakot sa lahat ng naroroon, at ang kanyang malamig at walang emosyong pagpatay ay nagpalamig sa kanila. Ang emosyon ni Zhao Feng ay nanatiling pareho. Mahinahon. Ngayon pa lang, ang kabataang ito ay napapaligiran ng misteryo at walang nakakakita sa kanya. Gayunpaman, hinding-hindi ito makakalimutan ng mga nakapanood sa kanyang pag-aaway laban sa Blue Serpent King duo. Noong nakaraan, halos napatay ng kabataang ito ang ika-9 at ika-10 ranggo sa ranggo ng Imperial Genius ng mag-isa. Hindi man lang nang ahas na lumitaw ang Blue Serpent King duo pagkatapos noon. Nan Gongsheng, alam mo ba kung paano lutasin ang Forbidden Array? Biglang nagsalita si Zhao Feng. Naghintay siya kay Nan Gongsheng nitong mga nakaraang araw mula nang magkaroon ng ganitong posibilidad. Sa ngayon, walang nakasolve sa Forbidden Array sa loob ng God's Array building, at 10 araw na lang ang natitira bago ang Black Destruction Serpent Dragon ay pumasok sa Exiyang Palace at pinatay silang lahat. Kinailangan ni Zhao Feng na makipagtulungan sa lahat para harapin ang malaking kalaban na ito at malaman kung paano makakatakas. Ang mga salita ni Zhao Feng ay nakakuha ng atensyon ng iba pang mga hari. Hindi kaya alam ni Nan Gongsheng ang tungkol sa mga array. Pero sa ipinakita niyang kalupitan at uhaw sa dugo, parang hindi siya yung tipo. Tiyak na dumating ako sa kadahilan ng iyon. Sabi ni Nan Gongsheng habang sinusulyapan niya ang ilan sa mga maingat at natatakot na hari. Malamig ang titig niya, parang may mga langgam. Magpupumiglas ang kanyang mga mata at magpapakita lamang ng masalimuot na emosyon kapag damapo ang kanyang tingin sa mukha ng katabi niyang binata na may kulay lila. Hindi maintindihan ni Nan Gongsheng kung bakit nananatiling malamig ang kabataang ito sa harap ng kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Senior Marshal Brother Nan Gongsheng, alam mo ba kung paano ito lutasin? Masayang tanong ni Zhao Yufei. 10 araw na lang ang natitira para sa kanila, at halatang gustong mabuhay ang lahat. Mayroon akong array blueprint. Maaari nating subukang ayusin ito, ngunit huwag mong isipin na kontrolin ito maliban kung magiging demigod ka. Walang emosyong sabi ni Nan Gongsheng. Nang marinig iyon, ipinakita ni Senior Marshal Brother Zog at ng iba pa ang mga masasayang ekspresyon. Ang God's Forbidden Array ay nasa domain ng mga Diyos. Paano ito makokontrol ng mga mortal? Hindi katakataka na ang Black Destruction Serpent Dragon ay napakadiin matapos malaman ang kanilang plano. Ang pag-aayos sa core ng God's Forbidden Array ay magbibigay sa atin ng mas maraming oras. Sabi ng isang master ng Imperial Array. Pagkatapos ay ipinikit ni Nan Gongsheng ang kanyang mga mata at sinimulang ipadala ang blueprint kay Senior Marshal Brother Zog gamit ang kanyang Divine Sense. Ang iba pang responsable sa paglutas ng array ay nakatanggap din ng blueprint. Napakalalim. Gaya ng inaasahan sa God's Forbidden Array. Si Senior Marshal Brother Zug at ilang iba pang array masters ay hindi napigil ang mapabuntong hininga nang sila ay nabighani. Siyempre,
Ang pag-aayos ng array ay nangangailangan pa rin ng ilang oras, ngunit ngayon ay mayroon na silang blueprint. Mabagal na lumipas ang oras, at dahan-daang tinakpan ng anino ng kamatayan na dinala ng Black Destruction Serpent Dragon ang lahat sa loob ng Exiyang Palace. Ang palasyo ng Exiyang ay walang kibo, at ang ilan sa mga katutubo rito ay nakakaramdam na ng aura ng sakuna at nanginginig sa pagkabalisa. Isang araw, 2 araw, 3 araw. Ang dami ng oras na natitira nila ay nababawasan. Woo! Dagandong! Boom! Bam! Ang malaking itim na kaliskis na katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay humahampas sa God's Forbidden Array, at ang karamihan ng liwanag na nagmumula sa God's Forbidden Array ay kumupas na. Sa tuwing sasalungat dito ang Black Destruction Serpent Dragon, isang malaking butas ang lilito. Ang mga normal na tao o mga Yao Beast ay makapasok na sa Exiyang Palace. Gayunpaman, dahil masyadong malaki ang Black Destruction Serpent Dragon, hindi pa ito makapasok. Nandoon pa rin ang repairing function ng God's Forbidden Array, at mabilis na nabawi ang mga nasirang lugar. 5 araw na lang ang natitira bago kayong lahat ay magiging alikabok sa harap ng Destruction Dragon Race. Ang dagandong ng isang dragon ay umalangaw sa buong Exiyang Palace. Ang bahagi ng ulo ng Black Destruction Serpent Dragon ay nakapasok sa Exiyang Palace. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga nilalang sa Exiyang Palace ay nakaramdam ng mapangwasak at magulong aura. Sa loob ng God's Array Building, sinusubukan ni Senior Marshal Brother Zug, Jin Wuang, at kasamahan na maunawaan ang blueprint ng array. Shua! Whoosh! 2 figure ang dumaong malapit sa isang butas sa gilid ng Exiyang Palace. Ang isa ay may kulayob na buhok, at ang isa ay may kulay ube at dugo na buhok. Maraming flaws sa Forbidden Array na magagamit bilang landas ng pagtakas. Bahagyang tumango si Zhao Feng sa kanyang ulo. Pagkasabi nito, itinutok niya ang substandard na God Arm Guard sa lupa kung saan sila nakatayo. Weng! Weng! Isang pilak na liwanag ang kumislap sa paligid ng arm guard, na nagsimulang lumiit at naging isang itim na tuldok. Isang mahinang spatial disturbance lamang ang naramdaman bago ito mabilis na kumalma. Tagumpay. Pinagsama ni Zhao Feng ang kanyang pandama sa substandard God Weapon at nalaman na mayroong napakalinaw na itim na tuldok sa loob nito. Ginamit ni Zhao Feng ang Misty Spatial World para gumawa ng spatial point. Ang spatial mark na ito ay umiiral lamang sa loob ng Divine Illusion Dimension, ibig sabihin, hindi natin ito magagamit kapag bumalik tayo sa Continent Zone dahil ang Divine Illusion Dimension ay isang roaming dimension na dumadaan lamang sa kontinente isang beses bawat daang taon. Babala ni Nan Gongsheng. Ang pinakamaliit na maling kalkulasyon sa isang teleportasyon ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba ng bilyon-bilyong milya. Maaari silang mag-teleport sa ilang random na death trap, o mas malamang, mamatay sa magulong daloy ng espasyo. Naiintindihan ko, kung mayroon tayong spatial marking sa Continent Zone, maaari tayong bumalik kahit na mula sa Divine Illusion Dimension dahil ang Continent Zone ay nasa isang stable na dimensyon. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Kung ang Divine Illusion Dimension ay hindi gumagalaw bawat segundo, makakabalik sila kung kailan nila gusto pagkatapos nilang maging malakas. Para sa susunod na araw o higit pa, lumitaw sina Zhao Feng at Nan Gongsheng sa paligid ng mga gilid ng Exiyang Palace at lumikha ng kabuoang 19 na spatial marking na magagamit nila upang makatakas. Bagaman ang aking lakas ay hindi masyadong malakas, ito ay dapat sapat na upang maglakbay sa ganitong distansya kahit man lang. Ngumiti si Zhao Feng. Maaaring hindi ka sapat, ngunit mayroon ka sa akin. Isang masama at kumpiyansang ngiti ang nabuo sa mukha ni Nan Gongsheng. Ang kanyang lakas ay masasabing pinakamagaling sa mga tagalabas na nakapasok sa Exiyang Palace, at mayroon din siyang mga kakayahan sa space type. Mabuti yan. Tumigil sandali si Zhao Feng nang maramdaman niya ang pagbabago sa personalidad ni Nan Gongsheng. Bagamat hindi pa umabot si Nan Gongsheng sa yugto kung saan papatayin niya ang sarili niyang pamilya, medyo nagbago na talaga siya. Halimbawa, mas malupit siya at mas uhaw sa dugo. Mabilis na lumipas ang oras. 3 araw na lang ang natitira. Ang ilan sa mga hari mula sa iba't ibang puwersa ay nagiging hindi mapakali. Papalapit ng papalapit ang anino ng kamatayan.
Naririnig nila ang paminsan-minsang dagandong ng Black Destruction Serpent Dragon. Sa huling 3 araw. Woo! Boom! 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 Ang God's Forbidden Array ay sobrang malabo, na para bang maaari itong mabasag anumang oras. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay maaaring sumingil anumang oras ngayon. Huminga ng malalim si Senior Marshal Brother Zug. Malapit na tayong matapos. Nakumpirma na namin ang 2 pinakamalaking depekto at gumagawa kami ng array para maihatid ang aming kapangyarihan. Ang mga butil ng pawis ay lumitaw sa noo ni Xin Wuang. Gaano man kataas ang paninindigan ng isa, nakakaramdam sila ng pressure at panic sa harap ng banta ng nakaambang kamatayan. Ang mga hari sa labas ng God's Array building ay pumasok lahat at tumulong. Makalipas ang kalahating araw, ang karamihan ng 5 kulay na whirlpool array ay ginawa. Depende sa swerte ang lahat ngayon. Napabuntong hininga si Zhao Feng nang hawakan niya ang substandard God Arm Guard. Sa sandaling ito, ang God's Forbidden Array ang pinakamahina. Basag. Ang ulo ng Black Destruction Serpent Dragon ay pumasok na sa Exiyang Palace. Woo! Dumating na ang araw ng paghuhukom. Ang dagandong ng isang dragon ay yumanig sa langit at lupa habang umaalingaw ito sa buong Exiyang Palace. Woo! Boom! Isang nag-aalab na destructive aura ang tumawid at naging kulay itim ang mga kalapit na gusali. Tapos na. Ito na ba ang wakas? Ang mga elite sa loob ng God's Array building ay nahulog sa kawalan ng pag-asa at takot. May pagkakataon pa. Naging matalim ang mga mata ni Zhao Feng nang hawakan niya ang substandard na God Arm Guard. Boom! Ibinuhos ng mga elite at eksperto ang kanilang True Yuan sa 5 kulay na whirlpool array. Pumunta ka. Ginabayan ni Xin Wuang at Senior Marshal Brother Zug ang 2 5 kulay na sinag ng liwanag mula sa whirlpool array. Whoosh! Whoosh! Ang 2 5 kulay na sinag ng liwanag ay nagsanib sa 2 pinakamalaking depekto ng God's Forbidden Array Core sa pagtatangkang ayusin ito. Buhay o kamatayan ang nakasalalay dito, at lahat ay nagpipigil ng hininga habang ang kanilang mga puso ay humihigpit. King of Gods, Kabanata 863. 5 Poison Distinct B. Sa labas ng Exiyang Palace, ang maulap na liwanag sa paligid ng God's Forbidden Array ay naging lubhang malabo at tila maaaring masira anumang oras. Boom! Ang ulo at bahagi ng katawan ng Black Destruction Serpent Dragon, na humigit kumulang 4 o 500 yarda ang haba, ay nagawang sumiksik sa Exiyang Palace. Woo! Ang dagandong ng isang dragon ay umalangaw sa buong Exiyang Palace habang ang isang mapangwasak na aura ng dragon ay tumama, na naging sanhi ng mga kaluluwa at mga linya ng dugo ng hindi mabilang na mga nilalang sa loob ng palasyo na manginig sa takot. Para bang ang buong palasyo ng Ancient God ay papasok na sa katapusan ng mundo. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, nagsimulang kumislap ang isang kulay ube at dugo na liwanag sa ibabaw ng God's Forbidden Array at bumaril patungo sa Black Destruction Serpent Dragon, ngunit wala ni isang marka ang naiwan. Sa harap ng God's Array Building, ang mga elite at henyo mula sa Lord Dynasty ay nahulog sa kawalan ng pag-asa habang tinakpan sila ng anino ng kamatayan. Kapag nakapasok na ang Black Destruction Serpent Dragon sa Exiyang Palace, halos walang makakaligtas. Ang pakiramdam mula sa marka ng pagkasira ay ang pinakamalakas na naranasan. Sa loob ng God's Array Building, ibinuhos ng mga hari ang kanilang True Yuan sa 5 kulay na whirlpool array. Mukhang medyo epektibo. Gumawa si Xin Wuang at Senior Marshal Brother Zug ng ilang komplikadong hand technique na nagpatawag ng 2 sinag ng 5 kulay na liwanag mula sa loob ng whirlpool array, na pagkatapos ay pinagsama sa 2 pinakamalaking depekto ng array core. Tumayo si Zhao Feng sa gilid at nanood lang. Sa mga tuntunin ng True Yuan, siya ang pinakamahina at hindi gaanong magagawa. Sa kabilang banda, tumulong si Nan Gongsheng. Isang whirlpool na kulay lila at may dugo ang nabuo sa kanyang palad, na pagkatapos ay sumanib sa hanay ng whirlpool na parang umaagos na batis. Boom! Ang hanay ng whirlpool ay tila nagpailaw sa lahat ng nasa malapit at nagsimulang umugang. Ang iba pang mga hari ay nagsiwalat ng nabigla na mga ekspresyon. Masasabing si Nan Gongsheng lamang ang kapareho ni Xuan Yuanwen, Zhao Yufei, at ang iba pang Void God Realms na pinagsama.
Kahit na hindi lahat ng hari ay nakikilahok, mayroong hindi bababa sa 20 dito, at si Xuan Yuanwen ay isang emperor. Ang kapangyarihan ng Diyos ay talagang napakaganda kahit na hindi ito ganap na magagamit ni Nan Gongsheng. Iyan ay gumagamit lamang ng dulo ng malaking bato ng yelo. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Makalipas ang ilang paghinga, ang pag-usad ng kapangyarihan sa loob ng God's Array building ay tila nagpasimulang bumawi ang core ng array. Nakita ng God's spiritual eye ni Zhao Fang na ang God's Array ay tila dumaloy ng mas maayos. Bukod kina Zhao Fang, Jin Huang, Senior Marshal Brother Zhug, at isang maliit na bilang ng mga tao, ang iba ay hindi gaanong naramdaman. Ano? Ang maliit na bahagi ng Black Serpent Dragon na pumasok sa Exiyang Palace ay biglang nagyelo. Pakiramdam nito ay lumalakas ang rate ng pagbawi ng God's Forbidden Array. 10 paghinga mamaya. Nagsimulang maging mas maliwanag ang madilim na maulap na liwanag mula sa God's Forbidden Array. Mga langgam, ito ay magpapaantala lamang sa iyong kamatayan. Ang galit na dagandong ng Black Serpent Dragon ay tumunog habang ang napakalaking katawan nito ay nagsimulang magpumiglas sa butas. Sa tagal ng paggawa ng tsaa, ang malaking katawan ng Black Serpent Dragon ay nagsimulang umikot at pumigil sa ilalim ng God's Forbidden Array. Ang Exiyang Palace ay isang palasyo ng Diyos, at ang God's Forbidden Array ay ginamit upang makitungo sa iba pang mga eksperto sa antas ng Diyos. Sa tuktok nito, kahit na ang mga nasa Heavenly Divine Realm ay mahihirapang makalusot. Whoosh! Whoosh! Boom! Boom! Libo-libo at dose-dosenang libo-libong mga ilaw na kulay lila at dugo ang nabuo sa ibabaw ng God's Forbidden Array at binaril patungo sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang counterattack at pagpisil ng Forbidden Array ay nagpaungol sa Black Destruction Serpent Dragon sa galit. Nang magsimulang bumawi at gumanti ang God's Forbidden Array, tumaas ang pressure na kinakaharap nito, at halos maipit ang katawan nito sa butas na ginawa nito. Woo! Roar! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagbigay ng ayaw na pag-ungol habang ito ay umatras pabalik sa labas ng Exiyang Palace, at ang butas ay mabilis na nakabawi. Kung mas maraming pinsala ang natanggap ng isang partikular na bahagi ng God's Forbidden Array, mas maraming kapangyarihan ang ididirekta sa lokasyong iyon. Sa makatuwid, ang pakikipaglaban sa God's Forbidden Array ng mag-isa ay parang isang tao na lumalaban sa langit at lupa. Hindi ka panipaniwala na ang Black Destruction Serpent Dragon ay umabot sa antas na nagawa nito. Sa loob ng God's Array Building, nagtagumpay tayo. Ang mga hari na tumulong sa lahat ay nagpakawalan ng mahabang hininga at nadama na sila ay nakaligtas sa isang brush na may kamatayan. Salamat sa inyong lahat. Pinunasan ni Senior Marshal Brother Zhug ang kanyang pawis at ngumiti. Ang dalawang pinakamalaking depekto sa gitnang hanay ay inaayos. Kahit na ang mga kakayahan sa pagtatanggol nito ay hindi tumaas, ang bilis at pagiging sensitibo nito ay tumaas. Ang pagtatanggol sa God's Forbidden Array ay nakasalalay sa kapangyarihan ng core nito. Gayunpaman, pagkatapos ng napakaraming taon na lumipas, nagsimulang humina ang kapangyarihan ng core nito, kaya hindi na kasing lakas ng dati ang mga depensa nito. Gayunpaman, habang ang mga flaws sa array ay naayos, ang daloy ng array ay naging mas malinaw at nadagdagan ang rate ng pagkumpuni. Sa sandaling ito, nawala ang aura ng mapangwasak na dragon. Mayroon pang isang buwan o dalawa bago bumalik ang Divine Illusion Dimension sa Continent Zone. Hahaha, kailangan lang nating tumagal ng 1 o 2 buwan at makakaligtas tayo. Tuwang-tuwa ang mga eksperto sa labas ng God's Array Building. Nagpakita rin ng mga ngiti sina Zhao Fang at Nan Gongsheng. Pagkatapos ng lahat, nagawa nilang mag-stall ng mas maraming oras. Pagkatapos ay sinimulan ng Kings na ayusin ang depekto sa gitnang hanay sa abot ng kanilang makakaya. Pagkaraan ng 3 araw, ang grupo ng mga hari ay lumabas sa God's Array Building, pagod na pagod. Boom! Ang kumikislap na puting frame ng pinto sa ibabaw ng God's Array Building ay nawala din. Ang pinakamalaking depekto sa gitnang hanay ay naayos na. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi dapat makapasok sa loob ng susunod na 2 buwan. Tumanggaw si Jin Huang. Kailangan lang ng lahat na manatili sa Exiyang Palace sa susunod na buwan o 2 bago sila makabalik sa Continent Zone. Hehe,
May 1 o 2 buwan pa. Bakit hindi natin tingnan ang iba pang kayamanan sa loob ng Exiyang Palace? Hahaha, ang itim na loach na iyon ay mapapanood lamang habang sinasalba natin ang lahat sa loob ng Exiyang Palace. Napuno ng saya ang mga elite sa labas ng God's Array Building. Mayroon pa tayong 2 buwang oras sa loob ng Exiyang Palace. Nagkatinginan sina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Ang ibang mga grupo ay hindi na lang uupo doon at maghihintay na magsara ang Divine Illusion Dimension sa loob ng 2 buwang sunod-sunod. Kailangang malaman ng isa na maaaring hindi pa nila natuklasan ang 100 ng Exiyang Palace. Paano nila mapalampas ang magandang pagkakataon? Mabilis. Mabilis na umalis ang ilan sa mga grupo sa God's Array Building. Seng. Shua. Shua. Whoosh. Whoosh. Lumitaw ang mga kislap ng liwanag sa harap ng God's Array Building habang kumilos ang lahat ng grupo. Zhao Feng, magkikita tayo mamaya. Binati ni Xin Wuang si Zhao Feng bago umalis mag-isa. Sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay nagpaplano din na kumilos. Brother Feng, sandali. Biglang nagpadala si Zhao Yufei kay Zhao Feng ng pribadong mensahe, na nagpatigil sa kanyang mga yapak. Si Mo Dongyao at ang iba pa mula sa Sky Sword Pavilion ay hindi rin umalis. Nakikinig si Mo Dongyao sa mga utos ng Little Sword Saint, bago umalis sa Exiyang Palace, sundan si Zhao Feng. Ayon sa pangako, may utang na loob kay Zhao Feng ang Little Sword Saint kung titiyakin niyang lahat ng tao mula sa Sky Sword Pavilion ay makakaalis ng ligtas sa Exiyang Palace. Yufei, anong iniisip mo? Tanong ni Zhao Feng. Dahil ligtas ang lahat para sa susunod na buwan o 2, susubukan ng lahat ng grupo na mag-scout ng higit pa sa Exiyang Palace at mangalap ng mga mapagkukunan. Brother Feng, ang Duanmo family ay nakahanap ng isang maalamat na kayamanan na maaaring magpalaki ng mga pagkakataong makapasok sa Mystic Light Realm sa ating scouting kanina. Sabi ni Zhao Yufei sa mababang tono habang naglalakad siya papunta sa 2. Isang bagay na maaaring magpapataas ng pagkakataong makapasok sa Mystic Light Realm. Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Nagkaroon ng walang katulad na kayamanan sa Exiyang Palace. Ang Mystic Light Realm ay isang napakahigpit na hadlang upang makatawid sa Fan Universe. Ang dating sikat na Purple Knight Sacred Lord ay isa lamang Mystic Light Realm Sacred Lord. Bagamat si Demigod Kunyon ay may pamagat na demigod, siya ay technical din na itinuturing na nasa loob ng Mystic Light Realm. Ang Mystic Light Realm ay ang pinakamalapit sa Heavenly Divine Realm. Maging ang puso ni Zhao Feng ay tumibok. Hindi niya nagawang labanan ang tukso ng gayong walang katulad na kayamanan. Ngayong muling nagising ang Emperor Intent ni Zhao Feng at mayroon na siyang sapat na mapagkukunan, makakabawi siya sa antas ng kanyang nakaraang buhay sa loob ng kalahating taon. Siya ay may potensyal na linangin hanggang sa pinakamataas na Void God Realm at maging isang tunay na Emperor sa loob ng 2 o 3 taon. Pagkatapos nito, haharap din siya sa gate sa Mystic Light Realm tulad ng iba. Hindi ito ganoon kalayo para sa kanya. Higit pa rito, ang kanyang master, si Duan Muqing, ay nabigong makalusot sa Mystic Light Realm, kaya tiyak na kailangan din niya ng walang katulad na kayamanan. Tara na. Nagpa siya si Zhao Feng nang hindi man lang ito iniisip. Ang isang kayamanan na maaaring makatulong sa isang makakapasok sa Mystic Light Realm ay napakabihirang kahit nasa labas ng Divine Illusion Dimension. Kailangang kunin ni Zhao Feng ang pagkakataong ito, kahit na ito ay napakahirap. Makalipas ang 4 na oras, dinala sila ng pamilya Duanmo sa isang hardin malapit sa gilid ng Exiyang Palace. Naaamoy ni Zhao Feng ang nakakaakit na aroma nang dumating sila. Naramdaman niya ang pagdaloy ng kanyang dugo at naging mahinahon, na para bang siya ay isang lumulutang na santo. Hindi ka panipaniwala, ang amoy lamang ay nakakaakit. Ilang mga kakaibang halaman ang mayroon sa hardin na ito. Ang mga elite at henyo mula sa Sky Sword Pavilion ay natulala at natulala. May pader sa paligid ng hardin, at nakikita lang ng lahat ang isang bahagi ng tanawin sa loob. Tumalon ang puso ni Zhao Feng nang siyasatin niya ito gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Anumang bulaklak sa loob ng hardin ay maihahambing sa halaga ng Green Water Sky Lotus. Ang isang maliit na bilang ng mga ito ay sapat na upang mapakilos ang mga puso ng kahit na mga Emperor at Sacred Lords. Ang mas hindi ka panipaniwala ay mayroong maraming iba't ibang mga bulaklak sa hardin.
Mahigit 100 uri ang namumulaklak. Malaki rin ang bilang na hindi pa namumulaklak. Mag-ingat kayong lahat. Ang hardin ay lubhang mapanganib. Babala ng nakaberdeng nakasuot na elder sa mababang tono, at lahat ng mga tao mula sa pamilya Duan mo ay sobrang tensyonado at maingat. Weng weng weng. Kapag ang isa ay tumingin ng mabuti, makikita nila na may mga kumikislap na 5 kulay na mga bubuyog na nakalat sa buong hardin. Ang mga bubuyog na ito ay hindi masyadong malaki. Halos kasing laki sila ng hinlalaki. Ang mas malaki ay kasing laki ng kamaon ng isang sanggol. Gayunpaman, alinman sa mga multicolored na bubuyog na ito ay nagradiated ng aura na maihahambing sa Great Origin Core Realm. Ang ilan sa mga elite na bubuyog ay nagradiated ng aura na maihahambing sa isang half-step king, at bawat lugar ay may beaking na ang aura ay maihahambing sa isang pick-tier king. 5 Poison Distinct Bees, isang sinaunang uri ng insekto na ang bloodline ay malapit sa 10,000 ancient races. Ang ilan sa mga nakatatandang elite mula sa Sky Sword Pavilion ay hindi napigil ang huminga ng malamig. Sa hitsura nito, malamang na mayroong 1,000,000 5 Poison Distinct Bees. Ang mas nakakatakot ay ang isang napakaitim na malapalasyong bahay pukyutan sa isang malaking puno sa kailaliman ng hardin. King of Gods, Kabanata 864. 100 Origin Sacred Honey. Weng weng weng. Libu-libong 5 Poison Distinct Bees sa kalaliman ng hardin ang bumuo ng mga batis ng mga bubuyog habang sila ay lumusab sa parang palasyong pukyutan. May paminsan-minsang beaking sa paligid ng beehive, habang ang normal na 5 Poison Distinct Bees ay dumungaw sa kalangitan at pinalibutan ang itim na beehive. Nang makita ito, ang isang tao ay likas na napasigaw sa tandang. Ang bawat 5 Poison Distinct Bee ay magiging nakamamatay sa labas ng mundo. Ang pinakamahina sa kanila ay maihahambing sa Great Origin Core Realm. Ayon sa mga record, ang 5 Poison Distinct Bees ay makamandag na mga bubuyog na maaaring magpakawala ng isang nakamamatay na nakakalason na pag-atake na maaaring pumatay ng mga bagay na mas malakas kaysa sa kanilang sarili. Papatayin din sila ng pag-ataking ito, ngunit ginagawa nitong mas maingat ang ibang mga nilalang sa kanila. Ang sabi ng nakaberdeng nakasuot na elder mula sa pamilya Duan mo sa mataimtim na tono habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kakayahang pumatay ng mga bagay na mas malakas kaysa sa kanilang sarili at mamatay sa tabi ng kaaway. Hindi napigilan ni Mo Dongyao at ng iba pa mula sa Sky Sword Pavilion na huminga ng malamig. Nangangahulugan ito na ang Great Origin Core Realm Bees ay nagawang pumatay ng mga half-step na hari at kahit na nagbabanta sa buong mga hari. Siyempre, ang halaga nito ay kamatayan. Ngunit ang isang nakatutuwang taktika tulad ng mutual destruction ay isang bagay na kinatatakutan ng lahat. Sa sandaling ito, nanginginig ang anit ng lahat habang sinusulyapan ang mga makamandag na bubuyog na kailangang bilangin ng libo-libo. Kapag umatake ang 5 Poison Distinct Bees, mamamatay sila. Ang mga normal na bubuyog ay maaaring pumatay ng mga half-step na kings habang ang mga elite na bubuyog ay maaaring pumatay ng mga kings. Para naman sa Vikings, magagawa nilang banta ang mga emperor. Nanginig ang puso ni Zhao Feng sa kanyang pagsusuri. Maging si Nan Gongsheng, na ngayon ay napakalakas na, ay inalis ang kanyang pagmamaliit. Kung mayroon lamang 200 5 Poison Distinct Bees, mababawasan sila ng duo, ngunit ang bilang ng mga makamandag na bubuyog sa loob ng hardin ay napakataas. Gayunpaman, ang mas hindi maarak ay ang malapalasyong bahay pukyutan sa malaking puno. Napagtanto ng lahat na ang mga elite na bubuyog at maging ang mga Vikings ay labis na nag-iingat at maingat kapag pumapasok sa malapalasyong bahay pukyutan, na para bang yumuyuko sila sa isang emperor. Nanginginig ang singsing sa ilong ni Nan Gongsheng nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura sa loob ng bahay pukyutan. Vikings, B-Emperors, B-Empress. Nakita ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang isang bagay na nakakatakot sa loob ng pugad. Mayroong hindi bababa sa ilang dosenang Vikings sa loob ng pugad. Kung idinagdag ang halaga sa labas, ang bilang ay lumampas sa 100. Ang lakas ng Vikings na ito ay malapit sa isang pick-tier king, at naroon pa rin ang B-Emperors at B-Empress. Ang mga B-Emperors ay maihahambing sa Void God Realm Emperors, at halos 5 sa kanila ang nasa loob ng pugad. Gayunpaman, ang pinakamalakas ay ang B-Empress.
Ang B-Empress ay kasing laki ng isang silid, at sapat na ang aura nito upang sugpuin ang langit at lupa. Kahit na may dumating na emperador, atras sila. Siyempre, nakita rin ni Zhao Feng kung ano ang kanilang target. Mayroong maraming kulay na parang tubig na pulot sa pugad malapit sa B-Empress. Ang B-Empress lang ang makakagawa ng 100 Origin Sacred Honey, at makakagawa lang ito ng ilan bawat siglo. Nangangailangan ito ng mataas na kalidad na nectar at nangangailangan ng hindi bababa sa 100 iba't ibang uri ng peak grade na mga bulaklak. Paliwanag ni Zhao Yufei sa mababang tono. Ang 100 Origin Sacred Honey ang pangunahing layunin ng Zhao Feng at ng kumpanya, ngunit pagkatapos nilang makita ang malalakas na puwersa dito, karamihan sa kanila ay gustong umalis. Nang ihayag ni Zhao Feng ang bilang ng mga B-Kings at B-Emperors sa loob ng pugad, lahat ay huminga ng malamig. Mayroong mahigit 100 B-Kings at 5 B-Emperors. Higit pa riyan, mayroong libu-libong elite at normal na mga bubuyog. Hindi napigilan ng lahat na mapahikbi. Ang pukyutan na iyon ay isang kaharian ng makamandag na mga bubuyog. Ang kanilang mga puwersa ay maihahambing sa isang 3-star na kapangyarihan. Nakakatakot. Baka hindi natin masakop ang makamandag na kaharian ng pukyutan na ito kahit na pagsamahin natin ang lahat ng grupo sa Exiyang Palace. Umiling si Mo Dongyao. Hindi niya gustong ipagsapalaran ito ng Sky Sword Pavilion. Bagaman ang 100 Origin Sacred Honey ay may kakayahan na pataasin ang estado ng pag-iral ng isang tao at ang mga pagkakataong makalusot sa Mystic Light Realm ng 30 hanggang 40%, makararanas tayo ng matinding pagkalugi kahit na makuha natin ang ilang Sacred Honey. Umiling ang matanda na nakasuot ng berdeng damit. Bago ito, natagpuan lamang nila ang isang kaharian ng makamandag na mga bubuyog at hindi alam ang buong katotohanan. Isinasantabi ang lakas ng B-Empress, bawat isa sa 5 B-Emperors ay maihahambing sa isang Void God Realm Emperor, at may kakayahan silang patayin ang mga mas malakas kaysa sa kanilang sarili bukod pa doon. Ang lakas ng B-Empress ay maaaring umabot sa antas ng isang Sacred Lord. Nagkatinginan sina Zhao Feng at Nan Gongsheng at nagtapos. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng B-Empress ay nalampasan ang B-Emperors, at siya ang pinakamataas na pinuno ng makamandag na kaharian ng pukyutan. Sa makatuwid, hindi pagmamalabos na irate ito bilang may kapangyarihang labanan ng isang Sacred Lord. Mystic Light Realm Sacred Lord. Ang mga mula sa Duanmo family at Sky Sword Pavilion ay natakot at muntik nang tumakbo palayo sa lugar. Sa sandaling ito, ang mga puwersa mula sa Duanmo family at Sky Sword Pavilion ay nawalan ng gana na lumaban. Seryoso ang ekspresyon ni Nan Gongsheng habang tinitingnan ang itim na pukyutan ng may pag-iingat. Bagamat hindi siya naglagay ng mga normal na emperor sa kanyang mga mata, mayroong isang Sacred Lord level na pag-iral sa beehive na iyon. Higit pa rito, lahat ng 5 Poison Distinct Bees ay may parehong mapanirang pamamaraan. Magagamit natin ang ating katalinuhan. Isang walang emosyong boses ang lumabas sa grupo ng mga tao na puno ng takot. Iyan. May paraan ba? Lahat ay tumingin sa purple-haired Origin Core Realm na kabataan na may pagtataka. Nanginig ang puso ni Nan Gongsheng. Kahit na siya ay hindi naglakas loob na gumawa ng kahit ano nang walang ingat sa kanyang kasalukuyang lakas, ngunit ang tono ni Zhao Feng ay nagpaparinig na parang hindi ito masyadong nakakagulo. Bagaman malakas ang B-Empress, isa ito sa napakalaking beehive. Ang lahat ng asensya na pinamamahalaan ng 5 Poison Distinct Bees na ay extract ay ibinigay dito. Ito ang sentro at sentro ng kaharian. Ngumiti si Zhao Feng. Ang tanging bagay na nakapag-ingat sa kanya ay ang Sacred Lord level B-Empress, ngunit kung ito ay paghihigpitan, kung gayon ang lahat ay magiging iba. Sinasabi mo ba na ang B-Empress ay hindi makagalaw at umaatake sa atin ng sarili nitong kusa? Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Zhao Yufei. Tama iyan. Pinuri ni Zhao Feng. Hindi makakagalaw ang B-Empress. Kapag ito ay lumipad, ang buong makamandag na kaharian ng pukyutan ay guguho. Ibig sabihin, hanggat hindi tayo samobra, wala itong magagawa. Naunawaan ni Nan Gongsheng kung ano ang ibig niyang sabihin, at ang hangarin sa pakikipaglaban ay sumikat sa kanyang mga mata. Matapos suriin ang kahinaan ng B-Empress, si Zhao Yufei at ang iba pa ay mas kumpiyansa kaysa dati.
Nagsimula silang talakayin kung paano papasok sa bahay pukyutan at makuha ang 100 Origin Sacred Honey. Ito ay isa pa ring lubhang mapanganib at mapanganib na gawain. Hindi lahat ay maaaring sumali. Isang grupo ng 4 ang nabuo para makuha ang 100 Origin Sacred Honey. Ang 4 na ito ay sina Zhao Fang, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, at Mo Dongyao. Naghanda si Zhao Fang bago pumasok. Una siyang nag-iwan ng special mark sa labas ng hardin kasama ang Misty Spatial World. Pumunta ka. Pagkatapos ay itinaas ni Zhao Fang ang kanyang kamay, at isang itim na figure ang kumislap. Whoosh! Lahat ay nanonood habang ang isang pangit na babaeng Scorpion Man ay pumasok sa hardin patungo sa malaking bahay pukyutan. Sa mga tuntunin ng bilis, ang babaeng Scorpion Man na ito ay maihahambing sa mga normal na hari. Higit pa rito, ang babaeng Scorpion Man na ito ay natatakpan ng isang layer ng itim na metalikong baluti. Bukod sa kanyang kaluluwa, ang iba pang aspeto ng babaeng Scorpion Man na ito na inalipin ni Zhao Fang ay lahat ay napakalapit sa isang Void God Realm King. Weng weng weng. Nakuha ng babaeng Scorpion Man ang atensyon ng ilang bubuyog pagkapasok sa hardin, at lalo itong naakit habang patungo siya sa pugad. Sa isang iglap, daan-daan at libu-libong makamandag na bubuyog ang bomb-alot sa babaeng Scorpion Man. Galit na kumaway ang babaeng Scorpion Man, at nahulog sa lupa ang isang layer ng mga bubuyog sa paligid niya. Gayunpaman, sa ilalim ng pagpapakamatay na pag-atake ng mga bubuyog, ang kanyang matigas na baluti ay natagos pa rin. Bam! 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 Ang mga stingers ng ilang piling 5 poison distinct bees ay madaling tumagos sa kanyang katawan. Arg! Ang babaeng Scorpion Man ay sumigaw ng lumitaw ang maraming kulay na nakal-alasong usok sa kanyang katawan. Sa ilang paghinga lang, naging puddle na siya ng kulay itim na dugo at tubig. Napakalakas ng depensa ng babaeng Scorpion Man na iyon, kaya maaari siyang tumagal ng parehong tagal ng panahon bilang isang normal na hari. Matalim ang mga mata ni Zhao Fang habang nagsusuri. Nang marinig iyon, nanlamig ang puso ng lahat. Hindi ba't nangangahulugan iyon na ang mga normal na hari ay hindi na kayang tumagal ng mas matagal kaysa sa ilang paghinga laban sa mga bubuyog? Higit pa rito, ito ay mga panlabas na gilid lamang ng hardin. Isinasantabi ang mga Bee Emperors, wala kahit isang Bee King ang lumitaw. Siyempre, ang babaeng Scorpion Man na ipinadala ni Zhao Fang ay isang guinea pig lamang upang subukan ang kakayahan ng 5 poison distinct bees, ngunit ang resulta ay mas nakakatakot kaysa sa inaasahan nila. Tara na, tumanggaw-tango si Zhao Fang habang nakatingin sa Nan Gongsheng, Zhao Yufei, Mo Dongyao, at kasama. Ang mga elite ng Duanmo family at Sky Sword Pavilion ay may kakaiba at nakakatuwang pakiramdam. Ang batang may kulayubong buhok na ito ay ang pinakabata at may pinakamababang cultivation, ngunit tila siya ang pinuno ng quartet na ito, na kinabibilangan ng nakakatakot na Nan Gongsheng na nagkaroon nakapatay lang ng grupo ng mga tao hindi pa nagtagal. Seng! Whoosh! 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 Ang quartet ay tumungo sa hardin. Ang taong nasa harapan ay si Zhao Fang. Weng weng weng. Ang mga kalapit na bubuyog ay sumusugod lahat. Boom! Ang mga makamandag na bubuyog na ito ay nadurog sa pulp ng malabong gininto ang kidlat na hadlang bago pa man sila makalapit kay Zhao Fang. Matapos makapasok sa ikalimang antas ng Sacred Lightning Body, nagawa ni Zhao Fang na labanan at sugpuin pa ang mga hari gamit ang kanyang pisikal na lakas mag-isa. Hindi siya mapipigilan ng normal kings kung lalapit siya. Ito ay simula pa lamang ng mga yugto ng ikalimang antas ng Sacred Lightning Body. Kapag naabot na niya ang mga huling yugto ng ikalimang antas, magagawa niyang labanan ang lahat ng Emperors at walang takot sa sino man sa ilalim ng Mystic Light Realm. Bukod sa pinakamahalagang 100 Origin Sacred Honey, ang Beehive ay mayroon ding 100 Origin Fruit Juice, na may kakayahang palakihin ang aking estado ng pag-iral at tulungan ang aking Golden Kun Sacred Lightning Body. Nakatingin ang kaliwang mata ni Zhao Fang sa itim na bahay pukyutan sa napakalaking puno. Gayunpaman, sa ngayon, kailangan munang dumaan ng 4 na tao ang 12,000 bubuyog. Ang mga mula sa Sky Sword Pavilion at ang Duanmo family ay hindi maiwasang mapawisan nang makita nila ang daan-daan at libu-libong 5 poison distinct bees na umaakyat patungo sa quartet. Ang hakbang na ito ay ang madaling bahagi.
Agad na inikat ni Zhao Feng ang kanyang 10,000 Divine Thoughts technique habang ang kanyang kaliwang mata ay nagiging purple abyss. Isang nakamamanghang tanawin ang lumitaw. Ang mga katawan ng matangkad at makulay na 5 poison distinct bees ay nanlamig sa sandaling sila ay malapit na. Weng weng weng. Ang daan-daang bubuyog na lumapit ay parang isang grupo ng mga gwardya na pinalibutan si Zhao Feng at ang kanyang mga kasama ng may paggalang at pagkamangha. Para bang pinoprotektahan nila ang quartet.